O yung mga barkada, mga kababayan ni Maudigs, yung mga Chinese, nag-warning na naman sa atin. What? Behave daw po tayo at huwag silang ipoprovoke. What? Yan po mga kababayan. Pero yung atin pong armed forces, hindi po nagpasindak. Wala niya kaming paki sa reactions ninyo. Imagine, tayo pa yung dapat daw na mag-behave. Shame on you. Di ba? Kayo na tong walang tigil sa pang-aabuso sa West Philippine Sea. Kayo tong sumira sa mga coral reefs at nagnakaw na mga marine resources namin. Kayo tong naglagay ng floating barriers na isang navigational risk. Pagkatapos, kayo pa yung may lakas ng loob na magsabi sa aming behave. Yan po mga kababayan, no? China warns Philippines, behave. Huwag daw silang ipoprovoke. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung detalye, yung kompletong istorya mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. The land of Ophir. Buti na lang lahing mga Ophirians po tayo. Lahi ni Lapu-Lapu, talagang matatapang yung mga Pilipino. Hindi po nagpasindak yung ating armed forces. Wala niya kaming paki sa reactions ninyo. Yan po mga kababayan yung sagot ng ating armed forces. We don't care about China's reaction. What's ours is ours. We only asserted our rights. We have nothing to be afraid of. Tama po, huwag tayong magpapasindak po sa kanila. Di ba? Do not stir up trouble daw, sabi ng mga Chinese. Tayo pa yung binabaliktad nila. Pinagsasabihan na ng gugulo. Kayo yung pumunta dyan po sa aming territory at pinasok na ninyo. Maging yung aming exclusive economic zone. Maging yung United Nations, yung UNCLOS po, nagdesisyon na on our favor na amin yan. Pero ayaw ninyong irespeto. Tapos sasabihin ninyo, kami yung nag-i-stir up trouble dyan sa West Philippine Sea. Dati pong tahimik yung West Philippine Sea. Nang pumasok kayo, nang umandar yung inyong kasakiman, nagsimula yung tensyon. Kayo yung nag-provoke. Kayo yung gumagawa ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. Ayan po mga kababayan yung warning ni Wang Wenbin. Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said, China's resolve in safeguarding its sovereignty and maritime interest over Huangyan Island is unwavering daw. Itong spokesman ng China dapat i-declare itong persona non grata po dito sa atin. At siguro kailangang i-expel na natin po yung ambassador ng China dito sa ating bansa. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Di ba ganun yung dapat ginagawa? Yung ibang mga bansa, ganun po. So sabi ng spokesman, mga kababayan, we urge the Philippines not to make provocations or seek trouble. Wang said as he accused the Philippines of intruding into the shoal, also known as Bajo de Masinloc, in the West Philippine Sea, which overlaps with the South China Sea. Yan po, kanila daw, yung Bajo de Masinloc. Wang admitted that China installed the floating barriers to block and drive away Philippine vessels. Yon man talaga yung intention niya namin. So gusto na nilang bakuran mga kababayan yung mismong Bajo de Masinloc. Yon ang talagang intention nila. Oh. By their own admission, talagang
inaangkin nila, mga kababayan, yung Baho de Masinloc. Sasabi rito, Wang insisted that its Scarborough Shoal anya has always been China's territory. Amin anya yan. And that is that it has indisputable sovereignty over the island in its adjacent waters and sovereign rights and jurisdiction over the relevant waters. Sabi ko nga mga kababayan, itong mga overlapping claims na to, itong disputes na to dito sa West Philippine Sea, alam po ninyo, blessing in disguise ito sa atin. Because of this claim ng mga Chinese po, ang mga Filipino po ay talagang mapipilitan na siyasatin ang atin pong ancient origin, ang ating biblical history. Kasi po, biblically, sa totoo lang po, itong lugar natin po is the land of Ophir, the land of creation. Nauna pa tayo sa mga Chinese. Wala pang mga Chinese po. Nandito na tayo. In the surrounding areas in waters around mga kababayan, the whole of the West Philippine Sea, talagang atin po. More than, we have more than 4,000 years. Na-discuss ko na po, mga kababayan sa inyo. Last week, we have more than 4,000 years of history. 4,000 BC pa po, nandito na tayo. Yung mga Chinese can be traced back doon sa kanilang Chinese, yung dynasty po ng mga Chinese, Han Dynasty, more than 2,000 years ago, BC. So lampas pa doon yung ating ancient history po, mga kababayan. Sabi ko nga po, kailangang seryosohin na natin yung ating pagre-research. Sinimula na po in Congress by Congressman Dan Fernandez. O yan po, si Congressman Dan Fernandez. Sabi po niya, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang makakarating sa paroroonan. Congressman Dan Fernandez sa pagbabalik sa orihinal na pangalan ng Pilipinas sa Ophir. So we have an ancient history, mga kababayan, na pantapat po natin sa historical claims ng mga Chinese. Kasi di ba yung ini-insist nila na historically, kanila daw yung lugar na yan. Paano naging kanila? Na nauna tayo. Di ba? Napadaan lang sila doon. Mga kababayan, napadaan lang sila dyan. At nakikipagkalakal sa atin noon sa mga ancient Ophirians na tinawag ngayon na modern Filipinos kasi sabi sa history book na fake na chismis lang ng mga Spaniards that Magellan discovered the Philippines. Paanong nangyari na si Magellan discovered the Philippines na nang pumunta si Magellan dito na sumpungan niya si Lapu-Lapu? Yun nga yung pumaslang sa kanya. You see? Sinira yung ating ancient history, mga kababayan, na mga Jesuit, priest, mga Kastila po, mga friars. Kasi tinarget nila for Vatican, mga kababayan, yung yaman natin, yung mga ginto ng Pilipinas, because this is the land of gold. Mountains of gold po ang description sa ancient history po ng ating bansa, the land of Ophir. Kaya dapat bumalik tayo. Kailangang lumingon tayo, mga kababayan, sa ating ancient past. Seryosohin natin yung re-research. Sinimula na po ni Congressman Dan Fernandez. So we urge the Congress, tulungan ninyo yung ating mga congressmen. Tulungan po ninyo si Dan Fernandez na maipakilala sa buong mundo, lalo sa mga Chinese, na itong ating bansa is the land of Ophir. Wala pa sila, nandito na tayo. Kaya baseless po ang kanilang historical claim
dito sa Ayungin Shoal, dito sa Baho de Masinloc, in the whole of the Spratlys. Atin po yan. Itanong ninyo sa mga mga kapatid nating Muslim. Kaya nga po, yung mga Muslim nagising. Napanood ko yung isang interview po sa isang Muslim historian. They are na reviving their claim, mga kababayan, na yang lugar na yan ay talagang atin. Yung mga sultan po ng Mindanao, 16 Filipino sultan, Mindanao sultans po, nagsimula na rin po ng kanilang pagre-research. Kasi mga kababayan, based sa kanilang history, yang Spratlys po, talagang atin, pag-aari ng mga sultan ng Mindanao. Ayan po yung interview ng ANC sa mga sultans, ayan ng Mindanao. Mindanao Sultans assert ownership of Spratly Islands, Scarborough Shoal. Ayan po. You see? So tulungan po ninyo, mga congressmen, mga senador, itong ating mga sultan ng Mindanao, nakalkalin yung ancient history, including yung history ng pagkakakilanlan ng ating bansa, that this land is the land of Ophir. Yan po, mga Muslim historians yan, mga kababayan. 2 weeks ago, ANC interview, Mindanao Sultans assert ownership of Spratlys Islands, Scarborough Shoal. Kita ninyo pa? Blessing in disguise po ito. Kaya itong sinasabi po ni Wang Minbin na historically, parte ng kanilang territory daw ng mga Chinese, pag-ari ng mga Chinese itong Scarborough. Hindi po the whole islands of Spratlys. Pag-ari po ng mga sultans ng Mindanao. Pag-ari namin ng mga Ophirians. Sabi rito ni Wang, sabi rito sa balita, Wang justified the China's Coast Guard move to block and drive away the Bifar PCG vessel anya, saying the steps it took were professional and restrained. Matindi po yung kasinungalingan po ng mga Chinese na to. Professional daw yung mga ginagawa nila. Pero yung ating armed forces po talagang magigiting, matatapang, lahi nila Lapu-Lapu. Hindi po nagpasindak. Hindi niya kami natatakot. Ito po yung sabi ng ating armed forces. Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar said, the barrier's removal was legal. It's only right that we remove it because the Scarborough Shoal is ours. Sabi po niya. Mabuhay yung ating Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. We don't care anya about the reaction, sabi po ni Aguilar. What's ours is ours. We only asserted our right. We have nothing to be afraid of. O ngayon, in a separate interview, mga kababayan, si Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for matters related to the West Philippines, he said, the barrier posed a hazard to navigation anya, and thus was a clear violation of international law. Kaya niya tinanggal namin. Sa utos na rin, mga kababayan, ng ating astig na Pangulong na hindi po nagpapasindak, mga kababayan, dito sa mga Chinese. Pero hindi po siya maangas. Humble lang po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ni Tariela, itong removal niya, yung pagpatanggal sa it's BBM's call. Yung pagpatanggal sa barrier. Yan po. Barrier removal, BBM's call, sabi po ng Philippine Coast Guard. Yan po ang pogi nating spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Tariela. Sabi niya, kailangan niyang tanggalin namin kasi
it hindered the fishing activities ng ating mga mangingisda, the livelihood. It hindered the conduct of fishing and livelihood activities ng ating mga mangingisda sa Bajo de Masinloc, which is an integral part of the Philippine National Territory. Tariela said the PCG will work with BIFAR and the Armed Forces of the Philippines to enter the lagoon at Scarborough Shoal after it completely removes the floating barrier. And also to open this as it was already decided by the arbitral award that is not just for Filipinos, but it is a traditional fishing ground for the Chinese, Vietnamese, and Filipinos. So we are going to abide by the decision of the international ruling, and that is our end goal At itong presence natin dito sa Scarborough Shoal ay parte siya, mga kababayan, ng strategic deployment na ipinag-utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po ng Philippine Coast Guard. Yan po, PCG, strategic deployment at Scarborough enforced under BBM administration. Yan po, mga kababayan, ang Scarborough Shoal. Ang aerial view ng Scarborough Shoal na kinordonan ng mga walang iyang Chinese, mga salot na Chinese dyan sa West Philippine Sea po. So ito na ginagawa namin ay parte ito ng approach na sinimulan ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. So sabi niya, so far, the Philippine Coast Guard has been able to anchor vessels some 300 meters from the shoal, he said. Tariela vowed that their efforts to secure the area would be sustained. So, nangyari lang ito, mga kababayan, ngayon nang to make over yung ating Pangulong Bongbong, mag-assume ng office yung ating Pangulong Bongbong as President ng Republika ng Pilipinas. Kasi, nung panahon po ni Mau Diggs, sabi ni Mau Diggs, pwede na niya ninyo kaming gawing province. Iyon nga yung gustong mangyari, mga kababayan ng mga Chinese. Sinasakop na po tayo. Sinisimulan po nila yung creeping invasion dyan po sa West Philippine Sea. So sabi ni Tariela, as I have said, since the new administration took office, we have already strategized how we are able to take control once again of the Bajo de Masinloc, especially the lagoon. Ayan po yung lagoon, mga kababayan, ng Bajo de Masinloc. Ayan ayan po, mga kababayan. So sabi niya rito, for so many months we were able to calibrate our deployment until such a time that we could already anchor the distance of 300 meters. This will be sustained in the next coming days, but I don't want to detail in public how we are going to do that. Siyempre, mga kababayan, kailangan secret po. Ngayon, kinoconsider na, mga kababayan, ng ating gobyerno ang pag-file po ng legal action against China para po pagbayarin po sa damage na kanilang ginagawa dyan po sa West Philippine Sea. Ayan ang balita po ngayon dito sa Philippine Star. Philippines Eye, restitution from China before international tribunal. So sabi rito, the government is considering seeking compensation from China for its increasing number of transgressions in the West Philippine Sea, the latest of which were its plunder of corals in Rosal Reef and its installation of floating barriers dyan po sa Panatag Shoal, kung saan it prevented our fishermen na makapagpangisda po. That is, mga kababayan,
barbaric act, denying us of our food sources, mga kababayan. Yung mga isda na kung saan, sabi nga po ni Congressman Recto, malamangan niya yung mga imported fish na galing sa China, ini-import natin dito, ay galing man lang dyan sa West Philippine Sea. Ninakaw nila dyan sa West Philippine Sea, inuli nila dyan sa West Philippine Sea, sa territory natin, tapos dinala doon sa kanilang bansa. Tapos inimport sa atin. Imported ng isda. Imported from from our own territory. Ganon tayo linalapastanganan, mga kababayan, ng mga Chinese. So sabi rito, in an interview, Solicitor General Medando Guevara said his office is studying all legal options to address China's provocative actions. Any legal option that may be taken in the future, including the filing of a complaint before an international tribunal for restitution or compensation, must have a solid factual and legal basis po. Kaya pinag-aaralan na nila ng mabuti ngayon po. Guevara said dealing with the issue requires a lot of prudent consideration and circumspection. The Department of Justice earlier recommended the filing of cases against China over the harvest and destruction of corals in the West Philippine Sea. Sabi po ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, the case would be very ripe for adjudication as the Philippines already has a lot of evidence. Kaya napaka-importante, mga kababayan, yung documentation na ginagawa ng ating mga authorities, yung BIFAR, yung Philippine Coast Guard, yung mga protest na final ng Department of Foreign Affairs. Importante po yon. Kasi ito yung magiging parte, mga annexes siya doon sa complaint na ipafile natin po sa International Tribunal. Yan man lang po muna, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.